Sinasabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos, tuturuan kita para umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Ang taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon, katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis, sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa atin pong buhay, mas mahirap ispelengin o unawain ang ating kapwa-tao. Samantalang hindi ganito sa ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang parang may mali, sapagkat ang Diyos ang dapat na mahirap na intindihin at unawain sapagkat siya ay Panginoon. Pero ang Panginoon ang siyang lumalabas na malinaw, sigurado at maaasahan. Samantala ang ating kapwa na dapat ay madaling naiintindihan dahil katulad natin, sa totoo lang, kung sino pa tong kapareho at katulad natin na tao, ay sila ang hindi natin madali at agad at lubos na naiintindihan at naunawaan. Sa ating ebanghelyo ay ganito ang naging karanasan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kababayan. Ano ang kanyang sabi? Nagpatugtog ng plauta, ng masaya, di naman sila nagsisayawan. Kaya nagpatugtog ng malungkot, isang pananambitan. Hindi naman sila tumangis. Kaya nga, nung si Juan Bautista ang una nilang naranasan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, anong sabi nila? Inaalihan ng demonyo. At eto ngayon si Jesucristo na nakikihalubilo sa mga tao, kumakain at umiinom. Ano naman ang sabi nila? Isa daw matakaw at maglalasing. Ang hirap, no? Ang hirap
pakisamahan at intindihin ang tao at ito'y kapwa nating tao. Hirap tayo sa isa't isa. Bakit? Sa kwento ng Ebanghelyo, sa ating mga tao, sala sa init, sala sa lamig. Laging may sinasabi, laging mayroong masasabi. Hindi tayo dumadating sa isang punto na alam natin kung ano talaga ang gusto. Pero mabuti na lamang ay hindi po ganito ang Diyos sa atin. Ano naman ang sabi na aklat ni Propeta Isaias? Ang ating Panginoong Diyos ay maasahan. Siya ay nagpapakilala ng kanyang sarili, nagbubunyag, hindi siya nagtatago. Siya ay nagtuturo at pumapatnubay at nangangako siya ng sunod-sunod na biyaya at pagpapala sa ating lahat. Kaya't mamili tayo. Sino po ba ang higit nating papahalagahan? Sino po ba ang higit nating pakikinggan at iibigin? Ang ating bang Panginoong Diyos o ang ating kapwa? Siyempre, ang isasagot natin, ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang higit nating iibigin, papahalagahan, pakikinggan. Pero aminin na natin sa ating konkreto at araw-araw na karanasan, kaninong opinyon ba? Kaninong kalooban ba ang lagi nating inuunang bigyang pansin? Di nga ba laman na, automatic yata, naka-format na sa ating isip ang tanong, ano kaya ang sasabihin sa akin ng iba? At gaano kadalas na nating itinatanong at isinasaalang-alang ang ano kaya ang sasabihin sa akin ng Diyos? Mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon ang biyaya ng pananampalataya sa Kanya. Yung pananampalataya na tayo ay mabubuhay ng may paninindigan, ang Diyos ay sapat. Sapagkat ang ating kapwa, mahirap ngang ispilingin Hindi malaman kung anong gusto. E di lagi na lamang mailap sa atin ang kapayapaan at kaligayahan. Pabago-bago man ang isip ng tao, hindi natin sila maintindihan, e di tanggapin natin, yan ang realidad natin at ng isa't isa. Pero hindi ito dapat maging dahilan para ang buhay ay paglahuan ng kaligayahan. Ang Diyos ay sapat. Ito sana ang ating maging pananampalataya at lagi ng paninindigan sa buhay. At sumain niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen.